Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood vs. Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Lihim nang sinundo ni Jalil ang kanyang amang si Dato Roman upang iharap ito kay Ahmad Mustafa. Dahil sa kanyang matinding pagbabalat kayo bilang espina, siya nakilala ng mga kabarangay ni Omar at maging ng ilang Muslim sa kampo. Kahit puno ng panganib ang kanilang misyon, matapang pa ring sinabi ni Espina na siya mismo ang maghahatid kay Dato Roman upang tuluyan ng mailabas ang katotohanan. Samantala hindi maitago ni Jamila ang kanyang matinding pag-aalala para kay Jalil at sa kanyang ama. Ngunit pinanatag siya ng kanyang tiyahin at sinabing hindi pababayaan ni Jalil si Dato Roman anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, lalo pang umiinit ang sitwasyon sa pagitan ni Lara at Marcos sa kanilang harapang pag-uusap. Diretsahang tinanong ni Lara si Marcos kung bakit tila siya ang pinupuntirya ngayon ng mga revelasyong inilalabas ni Dato Roman. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Marcos, sabing sabihin na agad ni Lara kung ano talaga ang gusto nitong malaman. Doon tahasang nagtanong si Lara kung patuloy pa rin ba silang nag-uusap ni Dato Roman. Ngunit gumanta rin ng tanong si Marcos at tinanong si Lara kung may itinatago ba ito sa kanya. Habang nangyayari ito, naghahanda naman ang buong Task Force Alpha para sa pagdating umano ng isang Japanese delegate na bibigyan ng maximum security. Inutusan ni Azuelo ang buong grupo na magdoble ingat dahil maaring may bantang pag-atake. Maging si Marcos ay nagbabala sa kanyang team at sinabing kung sino man ang VIP na iyon, siguradong nasa panganib ang buhay nito. Samantala agad namang ipinagbigay alam ni Lara kay General Carillo tungkol sa pagdating ng nasabing delegado. Ngunit sa halip na purihin siya, galit pa siyang sinermona ni Carillo at sinabing hindi nito ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Ngunit isang nakakagulat na eksena ang tuluyang yumanig sa lahat. Sa halip na Japanese investors ang unang bumaba sa sasakyan, ay laking gulat nila nang makita si Major Espina kasama mismo si Dato Rahman at Muhammad Mustafa. Nagulat si Marcos kung bakit kusa nang sumama si Dato Rahman kay Espina. Ngunit kalmado itong sumagot at sinabi na nagtitiwala sa kanya ang mga Muslim kaya umaasa siya na magagawa rin ng Task Force Alpha ang kanilang tungkulin ng patas. Dahil dito tuluyan ang nawalan ng kontrol si Lara. Halatang hindi niya na matanggap ang mga nangyayari kaya agad niyang hinarap si Espina. Si Lara kung bakit biglang sumama rito si Dato Rahman at pakiramdam niya ay may tinatago nga itong si Espina. Kaya nangako siyang aalamin niya ang tunay na pagkatao ni Espina kahit ano pa man ang mangyari. Samantala, habang papalapit na ng papalapit ang pagbubunyag ni Dato Roman, lalo namang nabalot ng takot at tensyon ang kampo ni na General Carillo. Kapag tuluyan ng nagsalita si Dato Roman, maaring isa-isang mabuhay ang mga lihim at sabwatan sa loob ng kanilang organisasyon. Mabubunyag na nga kaya ang tunay na katauhan ni Espina bilang si Jalil? Kung mauuna mong malantad ang madilim na sekreto ni General Carillo. Ang lahat ng iyan ay ating dapat abangan sa mas tumitinding mga tagpo sa Blood vs. Duty ngayong Lunes. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.